napakapakilamero daw. Lahat na lang daw ng ginagawa nila nung nandun pa sila sa Pilipinas, pinapakialaman. Ganun daw talaga kagrabe, no? So ngayon, syempre, nag-aalangan siya na nandito siya sa magandang lugar ng Canada. Dadalhin niya ba yung ganung stress pa rin na na-experience niya sa Pilipinas? So, hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. So nandito tayo sa office ngayon guys. So lunch break. So bibili lang tayo ng pagkain. Pero dumaan muna tayo dito sa sa parang seaside. Ayan guys, ang daming tao. Yan. Diba? Ganda talaga ng North Vancouver, yo. Daming tao dyan. Kita mo yung bundok doon. Alright. 2027, baka lumipat na kami ng office. Mamimiss ko tong view na to, guys. Hanap muna tayo ng pagkain natin. Gutom na ako. Naka-order na tayo, guys. Hintayin na lang natin yung pagkain natin. Okay, guys. Dito na ulit tayo sa office. Dito na lang tayo kakain kasi wala naman masyadong tao dito sa office. So, tsaka mas masarap kumain dito. Medyo tahimik kasi. Tsaka may view pa tayo. Diba? Ganda ng view. Ayan yung pagkain natin. Yan. May ibon pa dun, oh. So, pagkain natin ay lemongrass pork. Sarap, oh. With rice and egg. Diba? Kakain muna tayo, guys. Tapos, balik tayo sa trabaho. 6.5 hours later. Ayun. So, after natin kumain, guys, kanina, sobrang busog, no? Ang sarap nung pagkain ko kanina. So, after ko kumain, dumire-diretso naman na, work na, no? Kasi meron akong deployment for this afternoon. So, ngayon, tapos na ako sa trabaho. So, tambay muna tayo sandali dito sa park kasi medyo na-miss ko to. Kasi nga, for several days, hindi ako nakakadaan dito kasi maulan. And then last week naman, guys, is meron nga akong sakit, diba? So, hindi ako nakapasok sa office. So, ngayon lang tayo napadaan ulit dito. At napakaganda ng araw, guys. Oh. Napakaganda ng weather ngayon, no? May sikat ng araw, guys, pero medyo malamig-lamig naman. Yung topic natin ngayon is talagang ibubuwis ko yung buhay ko para sa inyo. Para sa entertainment nyo, guys, no? Pwede na! So, kapag nawala ako sa YouTube, alam nyo na, no? Joke lang po, no? So, shoutout pala, guys, sa mother-in-law ko, no? Mami, hindi po kayo yung topic natin for today, ah. So, may permiso po ako ng anak nyo na gawin kong topic to ngayon. So, kung meron kayong problema dun sa mga sinasabi ko or meron kayong violent reaction, siya na lang po ang kausapin nyo. Okay? Hindi, peace naman tayo, mami. No? So, syempre, ngayon, meron na naman tayong pagkikwentuhan, no? Na galing po ito sa isang kabayan natin na nag-message sa atin sa Facebook, no? So babasahin ko na lang sasummarize ko na lang ng konti yung kanyang message na tingin nga namin, guys, is maraming nakaka-experience nito, guys, no? Pero hindi lang masyadong napapagkwentuhan, no? So, they are family of 3, no? Kaka-citizen lang nila dito, guys. So, ang issue is about their in-laws, no? Kasi si wife, no? Nung na-PR sila, guys, gusto niya nang kunin yung kanyang parents, no? Yung kanyang father
and mother. Yan. So ngayon, kaso hindi kasundo nung kanyang husband yung father-in-law. Kaya din medyo si husband medyo dinedelay niya as much as possible, no? At ang sabi ng husband is, hintayin na lang natin maging citizen tayo, no? Kasi guys, dito kapag na-PR ka, bago ka mag-file ng citizenship, kailangan magstay ka dito sa Canada as permanent resident for at least 1,000 plus days yata or mga 3 years, parang ganun. So, nakita yun na pagkakataon ng husband na to delay, no? So, yun na nga ang nangyari. Pero after 3 years nga na pagiging PR, naging citizen naman sila ngayon, this year. So, syempre, naibalik ulit yung topic na yon at nagtanong ulit si wife kung pwede na nga nilang kunin yung parents nila, no? So, yun yung message niya sa atin na ano yung pwede niyang gawin, no? Kasi ang issue niya dun sa father-in-law, ito guys, babasahin ko yung saktong words na sinabi niya, no? Kasi daw napakapakilamero daw nung kanyang father-in-law, no? Lahat na lang daw ng ginagawa nila nung nandun pa sila sa Pilipinas pinapakialaman. Gusto daw nung father-in-law is sa kanila umiikot yung buhay nilang magpamilya kahit na may mga anak na sila or meron na silang anak, 'di ba? Talagang hindi pa rin tumitigil si father-in-law na makialam sa pamumuhay nila, parang ganon. Okay? Nag-cite pa nga siya dito ng sample na pati daw pagbili halimbawa ng electric fan, guys, talagang pinag-aawayan pa nila. Ganun daw talaga kagrabe, no? So ngayon, syempre, nag-aalangan siya na nandito siya sa magandang lugar ng Canada. Dadali niya ba yung ganung stress pa rin na na-experience niya sa Pilipinas? So yun yung worry niya, no? And then, syempre, gusto din niyang pagbigyan yung kanyang wife na syempre na gustong-gustong dalhin yung parents nila dito sa Canada, no? Pero yun nga, medyo torn nga siya, no? Alam nyo, napaka-sensitibo, no, nung lagay ni kuya, no? Kasi nga, syempre, bilang asawa, gusto mong maging happy din yung iyong wife, di ba? Pero syempre, nandun ka rin sa point na nandito ka sa magandang country, tinataguyod mo yung sarili mong pamilya, you need to be strong. You need to be always in good health, no? In terms of good health, guys, hindi lang naman yung ating physical na pangangatawan, no? Kasama na dyan yung mental, yung spiritual, di ba? And everything, no? So, kung merong makaka-apekto sa'yo, hindi maganda yon, no? So, siguro ako, ang magiging comment ko and ang magiging advice ko dyan is, siguro mas maganda pag-usapan nyo na mag-asawa, no? Kasi at the end of the day, kayong dalawa lang naman yan, no? Hindi naman yan si mother-in-law, si father-in-law, no? It's all about you and your kids, no? Para kasi sa akin, nung nag-asawa ko, ang talagang main priority ko na is yung family ko, di ba? At saka guys, yung mga nandito sa Canada, no, maiintindihan nyo to na hindi birong magtaguyod ng family dito, no. So syempre, kailangan lagi kang nasa good health, na lagi kang nasa magandang kondisyon. So ngayon, kung merong bagay o merong tao na magpapastress sa'yo, hindi maganda yon, no. Ang sabi nga niya, hindi talaga sila magkasundo nung kanyang father-in-law, no. So just imagine, pagod ka na sa trabaho, tapos ang dami mo pang kailangang isipin, tapos makakadagdag pa sa'yo yun, no. So talagang hindi maganda, di ba? Tsaka ako guys, naniniwala ako na walang hindi nakukuha sa maayos na usap, no. Siguro bago mo siguro dapat maging honest ka sa feelings mo. Kausapin mo si wife mo, no. Sabihin mo kung ano yung nararamdaman mo at gusto mong kausapin si father-in-law mo. So magpaalam ka muna sa kanya bago ka makipag-usap, no. Para talagang alam din ng wife mo kung ano yung nangyayari at kung ano yung mga ginagawa mo to sort things out, 'di ba? Kasi syempre
hindi mo pwedeng itago yun tapos pag nandito na si in-laws mo, tsaka ka magkakaproblema, di ba? So habang wala pa sila dito at nasa discussion pa lang yung pagpunta nila dito, kausapin mo na at sabihin mo talaga kung ano yung side mo, di ba? Kumbaga siguro mag-set ka ng rules, mag-set ka ng boundaries, di ba? And you need to be more transparent and open, lalong-lalo na sa asawa mo. So wag mong itatago yung mga ganyang bagay kasi mahirap yung kinikim-kim mo lang lagi, di ba? So tsaka kasi kapag pumunta na dito yung father-in-law mo at saka yung mother-in-law mo, magiging part na sila ng family mo dito. So ang hirap nun na hindi mo kasundo yung mga tao na kasama mo sa bahay. Ayan. Ngayon, para naman dun sa mga in-laws, no? Para naman dun sa mga parents na pupunta dito. Ako guys, ang pwede ko lang sabihin is that be more sensitive, no? Na meron din pong mga pinagdadaanan yung mga anak nyo dito at may mga dinadala yan, no? So, as much as possible, maging part tayo ng solution, no? Kumbaga, maging aware tayo at maging sensitive tayo dun sa mga feelings nila, no? Hindi tayo pupunta dito para magmando, para turuan sila or utusan sila ng mga bagay na kailangan nilang gawin. Kasi guys, no, naniniwala kami na mag-asawa na kapag ang in-laws tapos may mga anak sila na nasa tamang edad like mga 30s and 40s at may mga asawa at may mga anak na at minamanduhan pa nila. Ang ibig lang sabihin nun guys is wala silang tiwala kung paano nila pinalaki yung mga anak nila, no? Kasi at that age, tinuturuan pa rin nila or hindi mali yung word na tinuturuan minamanduhan. Alam mo yon. So, siguro, yung mga in-laws, pwede kayong mag-suggest, no? But let them decide, no? Kasi nga, nasa tamang edad na yung mga yan. So, alam ko na bilang magulang, natatakot kayo na masaktan yung mga anak nyo or magkamali. Pero guys, doon sila matututo So hayaan natin, no? Tsaka, matatanda na yung mga yan. Diyos ko, may mga anak na nga 'di ba? So hayaan natin sila guys, no? Tsaka yun nga, pag pumunta kayo dito, i-enjoy nyo na lang yung companion ng family, yung mga apo nyo, 'di ba? Yung mga anak nyo, ganyan, or yung ganda ng Canada, yun na lang ang i-focus nyo guys. Wag na kayong maging toxic, yun lang talaga yon, no? And ako talaga naniniwala talaga ako na walang hindi madadaan sa magandang usapan. Okay? So para sa iyo kuya, no, yun nga, maging mas transparent ka at mas maging open ka sa asawa mo. Kasi again, at the end of the day, kayong dalawa lang talaga ang makakasolve niyan. Hindi si father-in-law, hindi si mother-in-law, no? Kasi nga 'di ba nung kayo ay ikinasal, that is between you, husband and wife, at saka si God. Diba? Yun lang naman talaga yon, no? So, yan. Again, for sure, maraming nakaka-experience yan dito sa Canada or sa kahit saang lugar na, meron silang balak na kunin yung kanilang parents, pero yun nga, dahil may asawa, is nagkakaproblema, ganyan-ganyan, no? But, again, kailangan nyo lang mag-usap. Okay? So, yun lang guys. Thank you for watching and see you on my next video. Shoutout again, Mami. Peace!